Good morning, Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning sa minamahal nating bayan ng Taguig. Good morning sa inyong lahat mga tagapakinig at sa lahat ng ating mga kapatiran. It's a beautiful Tuesday. Napakaganda po ng sikat ng araw at simula uli ng dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Saluhin po natin ang lahat ng mga mabubuting bagay na ating pong matatanggap ngayong umaga. Anyway, it's May 12, 8:32 ng umaga. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa ating Diyos at purihin natin ang kanyang pangalan. Magandang umaga po sa ating lahat. Again, it's a beautiful Tuesday. Napakaganda po ng sinag ng araw. Ito po ay isang palatandaang biyaya na bigay sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, sabay-sabay po nating sambutin. Sabay-sabay po nating saluhin at tanggapin ang walang hanggang biyaya at napakagandang regalo ng Diyos ngayong umaga sa atin. Kaya I'm fully excited mga kapatid dahil naniniwala ako merong gagawing dakilang bagay ang Panginoon sa buhay natin ngayon. At ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Ikalawang Korinto 9:8. Tayo tanungin kapatid, dumating na po ba sa punto ng buhay mo na para bagang ginawa mo na ang lahat pero parang wala pa ring magandang resultang nangyari? Pinasok mo na ang lahat ng paraan na alam mong pwedeng makatulong sa'yo para makaangat man lamang sa buhay. Pero sa bawat araw na dumarating, para bagang ganun pa rin. Well, kaibigan, kapatid, meron akong magandang balita na alam kong magbabago ng buhay mo. Gusto mo bang marinig ang mabuting balitang ito? Sa lahat po ng ating mga kapatiran, sa lahat ng makakapakinig ng live audio na ito, uulitin ko, meron akong magandang balita na makapagbabago ng buhay mo. Sa talatang binasa natin kanina, mga minamahal, ito po ay isang katotohanang makapagbabago ng buhay mo na tinutukoy ko dito lamang sa banal na kasulatan matatagpuan ang makapagbabago ng buhay mo. Ito po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Tama? Tama ka kaibigan, tama ka kapatid. Tama ang iyong narinig. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Ito yung matagal mo nang minimithi. Ito yung matagal mo nang pinapangarap. Ito yung dahilan kung bakit nagpupursige ka. Ito ang dahilan kung bakit bumabangon ka ng maaga at gabi ka na kumatulog. Dahil gusto mong makaahon sa kahirapan. Dahil gusto mong umangat ang iyong buhay. Dahil gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi para sa iyong mga minamahal. Well kapatid, panahon na para marinig mo. Panahon na para malaman mo. Panahon na para maranasan mo na meron palang pwedeng makagawa ng lahat ng iniisip mo, ng lahat ng binabalak mo, na ikaw ay pasaganahin sa lahat ng iyong pangangailangan.
Isa lang ang pwedeng magbigay sa iyo nito. Walang iba kundi ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Ang Diyos na lumikha sa akin at sa iyo. Tama ka kaibigan, tama ka kapatid, tama ang iyong narinig. Ang Diyos ang pwedeng makagawa na makapagbigay sa iyo na pagpalain ka sa lahat ng bagay na kailangan mo. Hindi isang aksidente na narinig mo ngayon ang tinig na ito. Hindi aksidente na nariyan ka at naririnig mo ang mga sinasabi ko. Ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay nakalaan para sa iyo ngayon. Oo, sa araw na ito. Hindi bukas, hindi sa darating na panahon. Ngayon, mismo sa araw na ito. Anong kailangan mong gawin? Pakinggan mo ang sinasabi ko. Pakinggan mo ang tinig na ito na nagsasabi. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Higit sa iyong pangangailangan. Tama ka. Hindi lang sa ilang bagay. Hindi lang sa kung anong kailangan mo. Tama ang narinig mo. Higit pa sa iyong pangangailangan. Ang kailangan mo lang, kaibigan, ang kailangan mo lang, kapatid, manampalataya ka sa Panginoon. Huwag mong pansinin ang nakikita mong krisis sa paligid mo. Huwag mo silang pansinin. Ituon mo lang ang paningin mo sa Panginoon at maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. And I tell you, pasasaganahin ka ng Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. And take note, higit pa sa mga bagay na ito. Ang Diyos ay gumagamit ng mga kaparaanan. Alam niyo po, napakaraming kaparaanan ng Diyos para gamitin at ang kanyang mga salita ay magkaroon ng kaganapan sa buhay mo. Now, yan ang alamin mo at yan ang tuklasin mo. Paano mo malalaman at paano mo matutuklasan? Be sensitive enough. Kaibigan, kapatid, uulitin ko, maging sensitibo ka sa lahat ng bagay. Maging bukas ang iyong paningin sa mga bagay na ipapakita sa iyo ng Diyos. Maging bukas ang iyong pandinig sa mga bagay na iparirinig sa iyo ng Diyos. Maging sensitibo ka upang makita at marinig mo ang mga instrumentong gagamitin ng Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga salita na magagawa niyang pasaganahin ka sa lahat ng iyong mga pangangailangan. And take note, he said, higit pa sa iyong mga pangangailangan. Buksan mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong mga tenga. Manampalataya ka sa Panginoon. Maniwala ka rin sa iyong sarili na kaya mong gawin ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon para magkaroon ng katuparan ang mga bagay na sinasabi ko dahil ito ay nagmumula sa banal na kasulatan. Hindi po ito galing sa akin. Ito po mismo ay galing sa salita ng Diyos. Uulitin ko. Ito ay hango sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 9, Talatang 8. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Yes, dalawang bagay kung bakit nais ng Diyos na ikay pasaganahin. Upang ikaw ay merong magamit. Saan? Una, para sa sarili mo. Para maabot mo yung mga bagay na kailangan mo. Upang magamit mo sa pagtupad ng responsibilidad mo para sa iyong pamilya, para sa iyong mga minamahal. Pangalawa, para may magamit ka sa pagtulong at pagkakawanggawa sa mga nangangailangan.
Kaibigan, kapatid, panahon na para ikaw ay makaranas ng matagal mo nang pinapangarap. Panahon na para iyong madama na meron palang magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Panahon na para iyong maranasan ang katotohanan na hindi ka isinilang na mahirap. Panahon na para malaman mo na ikaw ay kabilang sa mga pinangakuan ng isang masaganang buhay. Ang sabi ng Diyos sa Aklat ng Juan, Kabanata 10, Talatang 10, kaya naparito ang Panginoon upang bigyan ka ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Mararanasan mo lang ang buhay na ganap at kasiyasiya kapag naranasan mo ang katuparan ng pangako ng Diyos na ikaw ay pasasaganahin ng higit pa sa iyong mga pangangailangan. Again, ulitin ko, ang kailangan mo lang gawin, manampalataya ka sa Diyos at maniwala ka sa iyong sarili na kaya mong gawin ang mga pinagagawa sa iyo ng Diyos. Kaya mong gawin yung mga simpleng instruction na ituturo sa iyo ng Panginoon. Ang sikreto, maging sensitibo ka. Ibukas mo ang iyong mga mata upang makita mo ang mga bagay na ipakikita sa iyo upang malakaran mo ang landas patungo sa tagumpay. Kailangan mo lang ibukas ang iyong pandinig upang marinig mo yung mga ituturo sa iyo. Step by step, matutunan mo kung papaano ka uunlad sa iyong buhay. Ito po si Pastor Rodel na nagsasabi, hindi aksidente na ikaw ngayon ay nariyan upang mapakinggan mo ang magandang balitang ito. Ito po ay plano ng Diyos upang magkaroon ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya kaibigan, saan ka man naroroon, itigil mo sandali ang iyong ginagawa. Pagtuunan mo ng pansin ang mga sinasabi ko sa iyo, sapagkat ang mga bagay na sinasabi ko ngayon, kapag hindi mo tinanggap at hindi mo pinakinggan, sayang, kapag lumipas, baka hindi na bumalik sa buhay mo. Sapagkat ito ang araw na itinakda ng Diyos para magkaroon ng katuparan ang matagal mo nang minimithi. Ito ang araw na binigay ng Panginoon para mabago na ang buhay mo. Sa mga kapatid natin na ngayon ay dumaraan ng lahat ng krisis ng buhay, magandang balita. Ngayon ang araw na matutupad ang matagal mo nang minimithi. Sapagkat sinasabi at dinideklara ng Panginoon, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay higit pa sa inyong pangangailangan. Again, it's not an accident that you hear this voice. It is a great plan of God para maranasan mo ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo. At mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating devotion online. At sa lahat ng ating po mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao, at yung iba po nakikinig from Hong Kong, from Israel, meron din po tayong local province dyan po sa Tarlac, sa Pampanga, saan man kayo naroroon, anumang panig ng mundo, ang pangako ng Diyos ay hindi po mawawalang kabuluhan, magaganap at magaganap ayon sa kanyang panukala. Sapagkat kanyang sinabi, magagawa ng Diyos na ibigay ang lahat ng inyong pangangailangan at magagawa niyang kayo pagpalain higit pa sa inyong mga pangangailangan. Lagi pong sinasabi, sa Diyos may pag-asa. Ito po si Pastor Rodel na nagsasabi, hanggang sa muli, paalam at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all.